Hello mga feeling Australiana! Magkano daw ang aming nagastos sa aming visa guys? Ano lang? 3-2 piso tumpok. Presyong Divisoria. Prisong. Presyong Divisoria kasi. Ano ba? Pasok mga suke. Presyong Divisoria. 10, 20. So kami ngayon ay naglalakad-lakad para may exercise guys. Ayan, lakad-lakad tayo. Woo! Si Mr. Master. Kami muna ay maglalakad. Bye! So, bago ang lahat, bago namin sabihin yung mga nagastos namin sa aming Australian visa. So, hindi kami nangungutang at hindi rin kami nagpapautang. So, kung ano man yung marinig or malaman nyo sa video na to, this is very expensive journey. So, you really plan ahead talaga. The moment na nag-start kayo sa journey na to, kailangan committed talaga kayo. Blessed na lang din kami that time kasi may mga part-time jobs kami. So, nakatulong yun kasi alam niyo naman na mahal ang visa. So, depende na lang yun kung gaano nyo talaga gustong mga ibang bansa. Pero kailangan nyo ng financial din. Oo, kailangan nyo ng financial. So this video, hindi ko kayo ini-encourage, hindi ko rin kayo dini-discourage na umalis ng Pilipinas. So, eto gusto lang namin talagang mag-video. So, ang una naming nagastos that time, around April 2023, is PT English test na 12,000 each, right? 12,000 each. 220 Aussie dollars. Yeah. So that time kasi is naglalaro sa 37 to 38 exchange rate. So expect nyo, syempre this year is mas mahal na siya. So yung PT English test namin, 94,000 pag kaming dalawa. Tapos, ang ginawa kasi namin that time, inubos muna namin lahat ng mga free stuff ng pagre-review sa PT English test. Meron naman yan sa YouTube. And then, after namin mag-review doon, nung naubos na namin yung mga free stuff sa YouTube, nag-subscribe kasi kami ng for 1 month kasi may mga mock test kasi yun. So 60 days yung validity nun. Oo, pero 60 days yung validity nun. Pero 1 month lang namin natapos. Pero siya kasi nag-review siya for 1 month, ako 2 weeks. So para sa amin enough na yung 1 month, kaya nag 1 month subscription lang kami. 40 USD yata yun eh. Yeah. So around 2,200, around 2,267 yung binayaran namin that time. Subject sa exchange rate syempre. Syempre, oo. US. So that time kasi yung exchange rate ng US around magkano? 55 to 58. After namin makapasa sa PT English test, of course, nag-undergo si Jomar sa skills assessment. No, kailangan kasi ng PTE munang may score ka na sa PTE bago ka magpasa ng skills assessment sa Engineers Australia na. Yeah. Hindi ko sure sa ibang assessment kung kailangan. Ayun. So i-check niyo yung mga assessing body. ANSCO codes. ANSCO codes. Yeah, so depende siya. Pero almost the same naman. Kaso sa Engineers Australia kasi may extra requirement lang which is yung CDR na tinatawag nila. Competency Demonstration Report. Oo, ganun Gawa siya. ka ng- Oo. Kapag yung pinagraduatean mo na school hindi siya Washington Accord or Dublin Accord. Ayun. So ilan lang kasi yung school sa Pilipinas na covered ng accords. Yung mga lalaki, yung big 4, big 3 lang ng Pilipinas. Halos. Yeah. So yung sa kanya, EA, Skills Assessment plus RSEA, yun yung parang fast track ng education. Fast track Background plus checking. relevant skilled employment assessment. Pwede kasi nilang tignan na yung yung experience mo sa home country mo para kapag ka magla-lodge ka na ng visa. So may additional layer of safety ka na na-assess ka na ng Engineers Australia, hindi na yung home affairs lang yung mag-assess ng experience mo. So magkano yun? Around 50K that time. 50K pesos. Na ngayon may nakita ko mga ganyang setup din, CDR plus RSEA plus fast track nasa 1,600 or 1,700 Aussie dollars. So yun, convert nyo na lang times 44 siguro 43. So mas mahal na siya ngayon. Yeah, of course, mas mahal na siya ngayon. And then ayun nga, nagpasa rin kasi kami ng NBI clearance or police check na tinatawag. Kami, naabutan kasi kami ng pag-expire ng NBI kasi inabot talaga ng 16 months yung, I think 15 to 16 months yung processing time that time. Oo. Eh yung NBI clearance kasi 1 year lang talaga yun, yung validity nun. So nagdalawang kuha kami ng NBI. So of course times 2. So 320 times 2, so 640 sa aming dalawa. Dalawang beses kami kumuha ng NBI clearance. Bakit pala may NBI? Kasi as part ng ng
visa application. Pag nag-lodge ka na ng visa, hihingan ka ng police check, which is ang equivalent ng police check sa home country natin is yung NBI. Bago pala yung mag-lodge ka ng visa, ano yun, meron, depende sa state, may tinatawag na pre-invite phase. So titignan nila yung financial capability mo and identity, check nila identity mo, kapasa ka ng identity documents na tinatawag, saka yung financial statement. So may bayad din yun. So nasa 300 OC dollars. So add ka ng 15,000 pa. 15,000 na. Pesos. That's right. Ito na yung pinakamahal na magagastos sa visa. Yun, yung visa namin, yung kaming dalawa, so magkaiba kasi ang presyo ng primary at saka ang dependent. Mas mahal ang primary, right? Mas mahal ang primary. Yeah. So yung sa aming dalawa, inabot ng 259,412. Yeah. Nung time na yun, 6,760 OZ dollars yung Siyempre, that time kasi medyo mura-mura pa yung exchange rate. And then, siyempre, bago ang approval ng iyong visa, kailangan mo ng medical. Yeah, medical exam. Which is, mahal din siya. Saan ba tayo nagpa-medical nun? St. Luke's. Yeah. Ang proseso nila, may 3 hospital lang sa Pilipinas. O actually, for St. Luke's yun. 3 location lang ng St. Luke's yung accredited. Meron sa Manila, nasa BGC, sa Cebu, tsaka sa Davao. Yun yung nung time na yun, ewan ko kung mag-iiba ngayon, pero yun 3 hospital lang. Yung checking na ginawa is, ano ba yung mga test nung time na yun? Ang titignan nila, check nila yung dugo mo for HIV, saka CREA. Yun lang. Yeah. Kaya kapag may problema ka sa bato, yun medyo problematic. Tsaka alam nyo guys, bago kami nagpa-medical para sa visa, nagpa-check din kami ng sarili namin. As in, nagpa-laboratory exam kami. Urinalysis lang naman para lang malaman mo kasi kung may problema ka sa pag-ihi, malamang baka may underlying condition ka na apektado yung CREA mo. Hindi naman siya recommended, pero kami kasi para for our peace of mind, nagpa-check din kami. Although lagi naman kami nagpapa-check up, as in yearly naman kami nagpapa-check up. Pero bago yung mismong actual na medical exam namin, parang 1 week kami magme-medical exam for visa, nagpa-check kami or nagpa-laboratory exam Urinalysis lang naman. At sinubukan talaga namin for the sake na makaipon kami. So yung aming medical, yung kaming dalawa na medical namin is 8,450 each. So 17,080 pag kaming dalawa. So kung ito total mo lahat-lahat, 368,400 or roughly 370,000. 370,000. Syempre may mga grab ka pa na pagpunta dyan sa medical mo. Kain. So, pagkain, ganyan. Mga incidental. Pero ayun, mga around 368 to 370,000. Yeah, mahal talaga siya. Actually, mas mahal pa siya kaysa sa ginastos sa kasal. Charot. Pero totoo, sobrang mahal talaga ang visa dito. So, kailangan committed talaga kayo the moment na nag-start kayo dito. At hindi siya talaga biro. So, kailangan talaga ng matinding pag-ipon kasi after naman ng visa approval nyo, meron naman kayong poproblemahin na flight, Airbnb, at saka yung 6 months pocket money nyo as much as possible kung sakaling wala pa kayong trabaho. Ayun siya. Oo. Yung cost of living, so sobrang tindi talaga dito. Ayun lang guys, ang aming tips. Sana nagustuhan nyo ang aming video. Don't forget to hit like and subscribe! Bye!